matagarita na ka po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, muli po tayong sasamba sa ating Panginoon. Muli natin gagawin yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Morning kay Ninang Glo, sa kanyang buong pamilya, sa ating lahat. So buksan po natin ang Bibles natin sa Genesis chapter 6, mula verse 1 hanggang verse 8. Dito po sa outline natin, English po dyan, pero gusto ko pong basahin sa wikang Tagalog. Genesis chapter 6, verse 1. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking banto. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay bawang masama lamang na parati. At nagsabi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa iyong papawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. So napakaganda po ng ating binasa. Yung ating binasa, nakita natin na dito ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Nakita natin dito kung paanong sa kabila ng kasamaan ng tao, mayroong umusbong na pag-asa sa pamamagitan ni Noe. Diba? Ano ba nangyari noon? Sabi rito, lubang naging napakasama na ng mundo. Naging makasalanan na yung mga tao. Ang nasa isip na lang nila, kasamaan. Kung observe natin sa panahon natin ngayon, may pagkakatulad ba? Meron ba? Karamihan, kadalasan, puro kasamaan na nasa isip ng tao ngayon. Sabi ko nga, kung dadaanin natin sa biro, ultimo, TikTok na lang. Diba? Ano ba meron sa TikTok? Bakit meron TikTok? Diba? Kung papanoorin yung TikTok, minsan nakakainis na rin magbukas ng Facebook dahil lumalabas yung mga TikTok, mga kalaswaan ang mapapanood ninyo. Na kung tutuusin, sabi nga ng mga matatanda sa atin, ng mga lolo't lola natin, nung panahon na bubuhay sila, walang ganong klase ng kalaswaan. Diba? Ngayon, kakaiba. So kung babalikan natin, pasama ng pasama din yung ating mundo. Nung panahon ni Noah, dahil sa kasamaan ng mga tao, ano pong nangyari? Ang sabi rito, inisip ng Diyos na lipulin niya ang sanlibutan. Bakit? Babalik ako dun sa sinabi niya sa verse 6. Sabi niya sa verse 6, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Yan niya, sabi, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao. Di ba? So dito makikita natin,
Sabi ng mga naghahanap ng butas o mga pilosopo, yung ibig sabihin hindi alam ng Diyos lahat ng mangyayari. Dahil kung alam ng Diyos lahat ng mangyayari, alam niya sana na yung nilalang niyang tao gagawa ng masama, magiging masama, kaya hindi niya dapat pagsisisihan yun. Di ba? Pero anong klaseng tao ba ang ginawa ng Diyos? Taong di kwerdas? Robot? Hindi. Nung ginawa niya yung tao, binigyan niya rin tayo ng tinatawag natin free will. Maaari tayong mamili kung ano yung gagawin natin sa ating buhay. Diba? Bagamat meron siyang mga kautusan, meron siyang guidance na ibinigay sa atin, hindi ibig sabihin na yung lahat na tayong mga tao, parang mga robot, na kung anong sinabi, yun ang gagawin. Meron tayong sariling pag-iisip, pwede tayong mamiling gumawa ng masama o ng mabutihan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. So ano yung pinagsisisihan niya rito? Pinagsisisihan niyang nilalang niya yung tao dahil yung taong nilalang niya na dapat kagaya niya, kawangis niya, na walang kasalanan, anong nangyari? Sumama. At dahil doon, nais ba ng Diyos ng taong masama? Ang Diyos hindi po nagkakasala. Ang Diyos hindi masama. Kaya anong sabi niya? Anong plano niya? Lilipulin niya yung taong kanyang ginawa. Kahit na iniibig niya yung tao, nais niyang lipulin yung taong ginawa niya. Meaning to say, hindi tinotolerate ng Diyos yung kasamaan. Hindi tinotolerate ng Diyos yung kasalanan. Diba? Kung tayo ay nagkakasala, hindi tayo kukonsintihin ng Diyos. Kung kailangan tayong disiplinahin, didisiplinahin tayo. Andun na eh. Sabi niya, dilipulin na niya. Papatayin niya, mamamatay lahat ng mga tao. Kaya lang, sabi niya, may nakita sa isang tao. Meron isang Noah, na itong Noah na to, nilalang ko rin, matuwid, na naglilingkod pa rin sa akin. Diba? At dahil doon, nagbago ngayon yung Panginoon. Hindi na lahat ng tao kanyang lilipulin. Diba? Ano na nangyari? Makikita natin, na inutusan niya itong si Noah na gumawa ng arka. Sabi niya kay Noah, inuusap niya si Noah, sabi niya, and God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Sino yung them na binabanggit dito ng Panginoon? Sino yung them? Mga tao. Diba? Pero anong klaseng mga tao yan? Mga taong makasalanan. Mga taong iniisip na lang nila ay kasamaan. Dahil ang kausap niya dito, walang iba kundi si Noah. Na si Noah, hindi siya nagkakasala. Diba? Sabi ng Diyos, sabi niya, Noah found grace in the eyes of the Lord. Bakit? Dahil itong si Noah, sa kapila ng lahat ng nakapaligid sa kanya, gumagawa ng kasamaan o ng kasalanan, itong si Noah na natiling matapat sa paglilingkod sa Diyos. Dahil doon, ninais ng Diyos na iligtas itong si Noah. Sa paanong paraan? Sabi niya, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. And behold, I myself am bringing flood waters of the earth to destroy from under heaven all flesh, in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. Sabi niya, nakita niya si Noah matuwid. At ayaw niyang lipulin pati si Noah dahil si Noah ay gumagawa ng matuwid sa Diyos. So anong ipinapakita sa atin? Ganon din po tayo. Sa panahon natin ngayon, kahit yung mga nakapaligid sa ating is kasamaan, kahit lahat ng mga taong gumagawa ay kasalanan, kapag tayo nananatiling matuwid at naglilingkod ng tapat sa Diyos, parurusahan niya tayo, aalagaan niya tayo. Aalagaan po na tayo. Hindi niya po hahayaan na may mangyaring masama sa atin. Bibigyan niya tayo ng kaligtasan at ipagkakaloob niya sa atin yung reward na nararapat para sa atin.
Alam dito sabi niya kay Noah, lipulit yung sanlibutan. Magpapadala ko ng malawakang pagbaha. Bago mangyari yon, bago dumating yung baha, kumuha ka ng arka. Ano yung arka? Ano yung arka? Meron na bang ganun noon? Wala eh. Yung Diyos ang nagsabi ng design kay Noah, kung gaano kalaki, kung gaano kahaba, kung ilang floors, ibig sabihin ilang taon na ginawa ni Noah yung arka? 120 years. Bakit natin alam? Dahil sabi rito, sa binasa natin kanina, kung sabi ng Diyos, lilipulin niya ang tao, nang sabi niya, tatagal na lang sila ng 120 years. So, ibig sabihin, pagkatapos ng 120 years, ipapadala niya yung baha. So, 120 years na yan, may pagkakataon si Noah na pangaralan yung mga nasa taong paligid niya. Sa tingin niyo nung ginagawa niya yung arka, ginagawa niya sa tuktok ng bundok, anong sabi ng mga tao? Kadalasan, ano bang meron sa tao? Ang mga tao, marites. Di ba? Anong marites? Kapag may nakita, lahat gustong malaman kung ano. So, ibig sabihin, maraming nagtanong sa kanya, bakit, ano ba yung ginagawa mo? Anong sagot ni Noah? Ito, ginagawa ko, gumagawa ko ng arka, inutos ng Diyos sa akin, dahil sabi ng Diyos, pagkatapos ng 120 years, magpapadala siya ng baha, at lahat ng tao nasa loob ng arka, maliligtas. Yung nasa labas, malulunod, mamamatay. Kaya nga, habang hindi pa dumarating yun, ang dapat niyong gawin, magsisi na kayo sa gawain ninyo, tulungan ninyo ang gumawa ng arka, para sa ganon, pag dumating yung baha, nasa loob din kayo, maliligtas kayo. Hindi kaya ganon ang sinabi ni Noah? Ako naniniwala kung ganon ang sinabi ni Noah. Kaya nga hinayaan ng Diyos na gawin niya ng 120 years, para may pagkakataon pa yung mga tao na magsisi, para may pangaral ni Noah yung patungkol sa kaligtasan. Pero ilan ang nakinig? Ito. Diba? Si Noah, yung asawa niya, yung tatlong anak niya, at yung tatlong manugam niya. So ilan ang naligtas? 8. Ay yung mga nasa labas, nakinig? Ano nangyari sa kanila? Dumating yung baha, dumating yung tag-ulan, bumaha, nalunod sila, nalipol sila. Pero yung nasa loob ng arka, naligtas. Di ba? So makikita natin na bagamat ninais ng Diyos na lipulin ang sanlibutan, nagbigay siya ng paraan kung paanong maliligtas yung mga taong mananatiling matuwid at sumusunod sa Kanya. Ganon din sa panahon natin. Gusto kong i-compare natin yan. Tingnan natin kung ano yung mga lesson na matututunan natin mula sa Noah's Ark. So, ang lesson natin, Noah's Ark, what I learned from it. Ano nga bang natutunan natin? Mula sabi niya sa Genesis chapter 6, verse 1 to 8, verse 7, so the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Tapos dito, sinabi niya kay Noah, yung binasa na natin kanina, na kinakailangan niyang gumawa ng arka. Bakit? Dahil darating yung time, nalilituloy niya isang lipunan, na kung saan lahat, sabi niya, nang nasa ibabaw ng mundo, na wala sa loob ng arka, lahat ay mamamatay. So ano yung unang matututunan natin? Unang matututunan natin, do not miss the boat. Ano ibig sabihin? Para maligtas sila, dapat nasaan sila? Nasa labas ng arka, nasa loob? Nasa loob. Paano kung wala sila sa loob? Ano mangyayari sa kanila? Mamamatay sila, malulunod sila, di ba? So ibig sabihin, kung ating babalikan, Genesis chapter 6, verse 23, sabi niya, nung dumating na yung ulan, bumukas na lahat ng mga bukal, nagkaroon na ng baha. Ang nangyari, verse 23, so he destroyed all living things which were on the face of the ground, both man and cattle,
creeping thing and bird of the air, they were destroyed from the earth. Only, sabi niya, Noah and those who were with him, saan? In the ark remain alive. So, ang mga naligtas lang, yung mga nasa loob ng arka. Sa madaling salita, tama ba yung sabi ni Noah nung mga may nagtatanong na Marites? Ano ba yung ginagawa mo? Diba? Habang ginagawa ni Noah yung pinangaral niya, gumagawa ko ng arka na kung saan lahat ng nasa loob maliligtas pag merong dumating na baha. Yung mga nasa labas, lilipulin. Nagkatotoo? Dumating yung baha, sabi roon, lahat ng nasa labas, nilipon ng Diyos, ang tangi lamang nabuhay or naligtas ay si Noah at yung mga kasama niya sa loob ng arka. So, ang dapat natin gawin, sabi niya, we make sure that we do not miss the boat. Ano pong ibig kong sabihin? Sa 1 Peter chapter 3, verse 21, sabi niya, there is also an anti-type which now saves us. Baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. Anong ginagawa ng bautismo sa atin? Anong ginagawa ng baptism sa atin? Hindi po bahayan. Ang ginagawa ng baptism sa atin, kapag tayo nabautismuhan, ang sabi sa Acts chapter 2, verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kapag tayo nabautismuhan, nalilinis yung ating mga kasalanan, nagkakaroon tayo ng kaligtasan dahil idinadagdag tayo ng Panginoon saan? Sa loob ng iglesia. Sa panahon natin ngayon, panahong mga Kristiyano, ang pinaka-arka natin o pinaka-daong natin ay walang iba kundi yung iglesyang itinatag ng ating Panginoong si Yesu Cristo. Na para tayo maligtas, kinakailangan nasa loob tayo ng kanyang iglesia. Bakit ko alam? Dahil sabi rin niya sa Ephesians chapter 5 verse 23, those who are inside the church will be saved. Bakit ko alam? Basahin natin. Efeso kapitulo 5 versikulo 23. Sa Ephesians 5:23 sabi niya dito, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang question, ano yung katawan na binabanggit sa Efeso 5:23? Sa Efeso 1:22 hanggang 23, sabi niya, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sino po yung pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia? Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus sa Efeso 5:23, sinasabi, siya yung tagapagligtas ng iglesia, tagapagligtas ng katawan. Pero ano ulit yung katawan? Efeso 1:22, sabi niya, pinagkalooban siyang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. So binabanggit, kapag binanggit natin sa Efeso 5:23 na siya ang tagapagligtas ng katawan, sinasabi sa 1:22 hanggang 23 ng Efeso na ang katawan ni Kristo ay siyang iglesia. So sa madaling salita, darating ang panahon, pag dumating na yung araw ng paghukom, sinong ililigtas ni Jesus? Iligtas niya yung kanyang iglesia. Kung ililigtas niya yung kanyang iglesia, kagaya ng iniligtas ng Diyos yung mga nasa arka, sino sa mga tao ang maililigtas? Yung mga nasa loob ng iglesia o yung mga nasa labas? Nasa loob? Ano mangyayari sa mga nasa labas? Matutulad sila doon sa mga nasa labas ng arka na sila'y mapapahamak, sila'y malulupil, hindi sila magkakaroon ng kaligtasan. So
So anong dapat natin gawin? Anong matututunan natin doon sa Noah's Ark? Matututunan natin na dapat pala, para maligtas tayo, nasa loob tayo ng iglesia. Nasa loob tayo ng arka. Diba? Yun yung pinaka-arka natin ngayon. Yung iglesia itinatag ni Jesus. Number 2, remember that we are all in the same boat. Tandaan natin, sa Noah's Ark, lahat ng mga naligtas nasa loob ng isang daong. Kung nasa loob ng isang daong, anong ginawa nila? Nag-away-away? Tingnan natin kung ano nangyari Sa first, kasi kung titignan natin, ilang araw sila ron, gaano katagal? Ano yung mga kasama nila Noah doon? Meron silang kasamang leon, may kasamang tigre, may kasamang aso, may kasamang pusa, may kasamang daga, may kasamang ahas. Yung mga binanggit ko, magkakaaway hindi. Magkakaaway, di ba? Kung saan nag-away-away sila sa loob, may mabubuhay sa kanila? Dino. So, ibig sabihin, magkakasama sila sa loob ng isang daong, pero sa kabila ng magkakasama sila, hindi sila nag-away-away. Ganon din ang ibig sabihin. Sa atin din, sa loob ng iglesia, nasa loob tayo ng iisang iglesia. At dahil nasa loob tayo ng iisang iglesia, kailangan ba natin mag-away-away? Kailangan ba natin sabihin, mas magaling ako kay sister? Hindi. Mas magandang lalaki ako kay Brad? Ay hindi. Mas matalino ako kay sister. Pwede bang ganon? Hindi pwedeng ganon. Dapat magkakasama tayo. Ano bang utos ng Biblia? Sa unang Korinto, chapter 12, verse 12 to 27, sabi niya dito, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Ibig sabihin, nung tayo nabautismuhan, idinagdag tayo sa ilang katawan? Isang katawan. Ano yung katawang binabanggit dito? Ito yung iglesia ng ating Panginoong si Jesucristo. Nung nabautismuhan tayo, idinagdag tayo roon. Kaya nga ang tawag natin sa bawat isa, ano na ngayon? Brothers and sisters, di ko ba? Naging iisa na tayo doon sa iglesia ng ating Panginoon. Nasabi niya, wala nang Hudyo, wala nang Grego. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Nung tayo na bautismuhan, magkakapatid na tayo, magkakasama na tayo sa loob ng isang katawan. For in fact, sabi niya, the body is not one member, but many. Ilan ang member ng katawan mo? Ilan yung member ng katawan natin? Isa lang? Mata lang? Anong itsura ng katawan natin pag puro mata? Di ba? Hindi maganda, no? Anong itsura ng katawan natin kung puro bunganga? Wala na, maingay na kung puro bunganga. Di ba? Hindi po, sabi nga, yung katawan natin, one body, but many member. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? Pwede ba sabihin yun? Sabihin ni Paa na, ay, hindi naman ako si kamay Si Paa naman ako Hindi ako makikipagtulungan sa gawain ni kamay. Ano bang gawain ni kamay? Halimbawa, may gusto kang pulutin, may gusto kang kunin, nandun yung kukunin mo. Diba? So, nasa isip mo, kukunin ko yun. Sabi ni kamay, abutin ko yun. Pero sasabihin ni Paa, ay hindi naman ako si kamay. Hindi naman ako yung kukuha nun. Ba't ako pupunta ron? Pwede ba? Pwede ba? Paano makukuha ni kamay yun kung hindi tutulong si Paa? So ang punto, ganun din sa atin na nasa loob ng iglesia. Hindi naman pwedeng sabihin natin na meron tayong nakilala, di ba?
kailangan nating turuan. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi naman ako yung preacher eh, bakit ako magtuturo? Diba? Kung kaya naman natin turuan, bakit di natin turuan? Diba? Ibig sabihin, itong si Kamay, para maabot niya yung gusto niyang abutin, anong gagawin ni Paa? Makipagtulungan, lalakad si Paa para maabot ni Kamay. Ganon din sa atin. Kung meron tayong project na gustong gawin, hindi pwedeng isa lang ang gagala. Hindi pwedeng sabihin yung, ay, alam ni Brother Jerome yan. Si Brother Jerome nagagawa. Members lang naman kami, upo na lang kami, pwede kaya? May mangyayari? Hindi. Kaya nga kung meron gustong gawin ang isa sa atin, magkakaiba tayong members, pero gagalaw tayo bilang isang katawan. Hindi tayo magkaaway-away. Magtutulungan tayo. Sabi niya, but now God has set the members, each one of them in the body, just as He please. So inilagay ng Diyos yung bawat parte ng katawan doon sa gustong paglagyan ng Diyos. Diba? Yung tipong alam ng Diyos na yung pinaglagyan niya magagamit ng part ng katawan yung kanyang trabaho. Diba? Sipin nyo na lang pagkakagawa sa atin. Ganyan sarili ninyo. Lagi kong ibinibiro to. Paano kung yung ilong nyo, dito nilagay. Gusto nyo? Gusto nyo? Ako, hindi lang kayo maligo isang araw. Ewan ko lang kung di kayo nahilo-hilo. Paano kung itong bibig dito nilagay? Nakakain kayo ng maayos? Kung yung private part natin, dito nilagay. Nakakita na kayo naglalakad, na naka-brief, saka naka-panty, ang pangit nadating na to. Ang punto ko mga kapatid, yung pagkakagawa ng Diyos sa atin na tao, yung pagkakaayos niya sa katawan natin, nilagay niya sa tamang lugar yung bawat parte ng ating katawan. Ganon din sa atin. Sa loob ng iglesia, bawat isa sa atin, parte ng katawan. So, bawat isa sa atin, mayroong trabaho. Diba? Maaring yung isa, magaling umawi. Aminato ko, hindi ako ganun kagaling umawi. Sabi nga sa Ilocano, pag ako umawi, magpadaya at palaon. Kaya nakakahilo pag ganun. Maaring yung isa naman sa atin, magaling na bumisita sa mga kapatiran. Diba? Mag-Bible study. Yung iba sa atin, magaling manalangin. Dapat tayo magtulungan. Pero yung ibang magagaling na matulog, huwag kayong makipagtulungan dito. Huwag po natin tulugan yung salita ng Diyos. Di ba mga kapatid? Meron tayong iba-iba trabaho. Kaya ang sabi niya, if they were all one member, where would the body be? Kung iisa lang ang parte ng katawan, kung matalang lahat, meron bang katawan? Hindi natin matatawag na katawan yun. But now indeed there are many members, yet one body. Maraming membro, pero iisang katawan. Gaya natin, marami tayong membro, pero iisa lang ang katawan ni Jesus. Iisa lang ang kanyang iglesia. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No much, rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. Ito po mga kapatid, i-make yung example na ginagamit ni Brother Rudy. Kasi, minsan kasi, ang akala ng iba, ang binibigyan lang natin ng importansya, yung mga akala natin parte ng katawan na magaganda yung trabaho. Pag pangit ang trabaho ng parte ng katawan, hindi na natin binibigyan ng importansya. For example, papipiliin ko kayo. Anong gusto nyo? Kung magiging parte kayo ng katawan, anong gusto nyo? Maging si bibig kayo o si puwet? Anong mas gusto nyo? Maging bibig o maging puwet? Yung totoo. Sinong may gusto ng bibig, taas ang kamay? Sino gusto maging puwet, taas ang kamay? Ayaw nyo ng puwet, no? Ba't ayaw ng puwet? Kasi sabi nila, mabaho daw.
Kapag si Puwet, alam niyo naman kung anong ginagawa ni Puwet. Di ba? Kaya mabaho ayaw nila. Pero pag si Bibig, ano ba meron kay Bibig? Masarap. Di ba? Kain ng kain. Nililipstikan. Di ba? Pagkatapos lipstikan, kapag hindi na kumakain habang nagpapahinga, nakikipagmarites. Ganda ng trabaho ni Bibig. Eh si Puwet ano? Habang nakikipagmarites si Bibig, habang kumakain si Bibig, inuupuan si Puwet. Diba? Kapag nasobra ng kain ni Bibig, etong si Puwet tinatawag, pupunta pa rin sa trono doon sa Kasilyas. Ang baho ng trabaho, kaya ayaw nyo. Pero tingnan nyo, parehas na may kahalagahan yung dalawang yan. Kung itong si Bibig, kumain ng isang linggo, at sasabihin niya kay Puwet, wala kang silbi, ang baho ng trabaho mo. Kapag sinabi ni Puwet na sinabi niya, isang linggo ka nang kumakain na, o sige, hindi ako maglalabas. Anong pakiramdam niyo pag hindi kayo makapaglabas? Hindi ba hindi kayo mapakali? Kapag hindi talaga naglabas si Puwet, ano mangyayari sa buong katawan? Malalason. Magkakasakit si buong katawan. So, ibig sabihin, huwag nating maliitin yung isang parte ng katawan. Huwag nating maliitin yung isang kasapi natin. Huwag nating sabihin na, ay, si brother ganito, mas mayaman naman ako sa kanya. Si brother ganito, mas gwapo naman ako sa kanya. Eh ano? Sa mata ng Diyos, pare-parehas tayo, meron tayong kanya-kanyang trabaho. Para sa Diyos, lahat tayo mahalaga. Kaya nga sabi rito, kapag tayo nasa loob ng katawan ng Diyos, nasa loob ng iglesia, hindi po tayo mag-aaway-away. Kinakailangan tayo ay nagtutulungan. Sabi nga, but our presentable parts have no need, but God composed the body, having given greater honor to that part which lacks. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one. Pag sinabing same care, pare-parehas ang pagtingin natin sa bawat isa. Pare-parehas ang pagturing natin sa bawat isa. Walang mataas, walang mababa, walang matalino, walang hindi matalino. Lahat po tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Lahat po tayo mayroong gamit. And if one member suffers, kapag naghihirap ang isa, sabi niya, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Now, you are the body of Christ and members individually. Kaya nga kapag may nasaktan sa katawan, nasaktan si Kikit, sabi nga nila, si Kikit lang nakakaramdam. Kapag napukpok mo ng martilyo to, parang yung kakilala ko kahapon, tinuturuan ko magmartilyo. Di ba? Unang pukpok pa lang niya, pag gano'n niya, pap! Tinamaan yung kamay niya. Aray, daddy ko na. Hindi ko sasabihin kung sino yun. Pag napukpok yung isang daliri mo, ito lang ang makakaramdam? O buong katawan? Ganon din po sa iglesia. Kapag meron sa ating nasasaktan, hindi lang siya nakakaramdam. Lahat tayo masasaktan. Bakit wala? Ano nangyari sa atin nung nawala si kapatid na dito? Sila lang ba nasaktan? Nasaktan din tayo. Yung anak ni sister nung nawala, sila lang ba nasaktan? Nasaktan din tayo. Bakit? Dahil magkakapatid tayo. Nung nawala si Dinong Lando, hindi lang sila. Lahat tayo naramdaman natin ng sakit dahil tayo ay parte ng isang katawan. At kung napapapurihan yung isang katawan, yun lang bang parte yun ng mapapapurihan? Sabi ko nga, kapag kumain si Bibig lang bang mag-i-enjoy? Ay hindi. Kapag kumain si Bibig, mararamdaman ni Ngipin, matitikman ni Dila, pagdating sa loob ng tiyan, gigilingin ni tiyan, i-distribute niya sa buong. Ibig sabihin lahat tayo makikinabang. Kaya nga sa atin na magkakapatid, kapag tayo nasa loob ng iglesia, kinakailangan hindi tayo nag-aaway. Hindi tayo nagkukontrahan, kundi dapat tayo ay nagtutulungan. So sabi dito, we must all learn to work together. Magtrabaho tayo lahat ng sama-sama. We must have concern with one another. Concern. Kapag may kapatid ka na may problema, tanongin mo anong problema mo, brad, sis.
Nakamay ka. Hindi yung may nakita ka ng kapatid mo na dapa, tapos sasabihin mo, gunggunam. Huwag ganon. Nakita mo nadapa yung kapatid mo, nakita mo, pakita mo yung concern, ilahin mo pataas. Di ba? Ganon dapat ang gawain natin. We must treat and value each other equally. Yung sinasabi ko. Dapat ang turing natin sa bawat isa, pantay-pantay. Kaya nga tayo, di ba, brothers and sisters, magkakapatid tayo. Sa loob ng isang pamilya, hindi may iwasan na sa magkakapatid, merong lalabas na nakakaangat, merong lalabas na medyo hindi nakakaangat. Pero pag nangyari ba nun, pag merong magkakapatid na yung iba nakakaangat, yung iba hindi nakakaangat, pangit na ba yung turingan nila sa bawat isa? Hindi. Nang ginagawa ng nakakaangat, tutulungan niya yung kapatid niya para makaangat din yung kanyang kapatid. Yan tayo mga kapatid. Yung turingan natin sa isa't isa, dapat pantay-pantay. Pangatlong matututunan natin doon sa Noah's Ark. Sabi niya, plan ahead. Planuhin natin yung hinaharap. Diba? Hindi yung sakalang tayo gagalaw pag nandyan na. Diba? Paano kung anong ibig kong sabihin? Tingnan natin. It wasn't raining when Noah built the ark. Nung ginawa ni Noah yung arka, yung daong, nung inumpisa niyang gawin, umuulan na ba? Actually, hindi pa nga nakakakita ng ulan si Noah eh. Kasi sabi sa Biblia, Genesis chapter 2, verse 6 hanggang 7, but a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground. Sabi niya, so ibig sabihin, wala kang ulan nun. May lumalabas na hamog na yun lang ang nagdidilig. Diba? So kahit hindi pa nakakita si Noah ng ulan, hindi pa nga naka-experience ng bahayan, anong kanyang ginawa? Sumunod pa rin siya dun sa sinabi ng Diyos na gumawa ka ng daong. Ilang taon? 120 years niya na ginawa yung daong. So dito, sabi niya rito, tayo din, what must we do before judgment? Diba, sabi ng Diyos dito kay Noah, magpapadala ko ng baha, dilipulin ko ang sanlibutan. Kaya ang dapat mong gawin, gumawa ka ng arka, para sa ganun pag dumating yung baha, maliligtas kayo. Eh paano kung sinabi ni Noah na 120 years pa naman eh, saka ako nagagawin. Hindi kaya, sabi ni Noah, tagal pa. Kaya hindi magkakatotoo, wala nang ulan, hindi ko ang makita yung baha. Yung ba yung sinabi ni Noah? Hindi. Kung pagkasabi pa lang ng Diyos na gumawa siya ng arka o ng daong, inumpisahan niya ng gawin yun. Ginawa niya na hanggang sa dumating yung oras na yun. So tayo rin, bago dumating yung araw ng pag-upo, anong dapat natin gawin? Sabi niya, how do we plan on keeping God? Anong plano natin? Anong plano natin pagdating ng hukom na yun, ng pag-upo? Paano tayo harap sa hukuman ng Diyos? Nakaplano na natin? Pinlano na natin? Gusto nyo ba na pag umarap tayo sa hukuman ng Diyos, yung nagdadalawang isip tayo? Nagdadalawang isip na sa langit ba pupunta o sa impyerno? Bakit nagdadalawang isip? Dahil hindi natin sigurado na naging matuwid tayo sa paglilingkod sa Diyos. So planuhin natin paano tayo harap. Kung nais natin pagharap natin sa hukuman ng Diyos, 100% sigurado tayong masasabi natin sa Diyos na, Panginoon, papasok ako sa langit. Anong dapat natin gawin ngayon? Dapat ngayon pa lang naghahanda na tayo. Ngayon pa lang nagpapakatapat na tayo sa Diyos. Ngayon pa lang nagpapakatatag na tayo bago dumating yung araw ng paghukom. Hindi pwede, saka na lang ako magsisisi pag nandiyan na yung araw ng paghukom. Hindi natin alam. Paano kung bumalik ang Panginoon nating session na natutulog tayo, hindi ka na kapagsisi? Diba? Sabi pa rito, are we speaking to our plan? Nagpapatuloy ba tayo sa plano natin? Ano ba ang plano natin lahat? Ang plano natin lahat makapasok sa langit. So kung yung lahat ang plano natin, di pa rin ba yung ginagawa natin?
Pinagtratrabahuan pa ba natin yung pagpasok natin sa langit? O gumagawa na tayo ng kasalanan? Or tumatalikod na tayo sa Diyos? Sana hindi po. Sana patuloy tayo doon sa ating plano. Is our plan in accordance with God's plan for us? Kung plano ba natin, sang-ayon sa plano din ng Diyos sa atin? Ano bang plano ng Diyos sa atin? Ang plano ng Diyos sa atin, malinis tayo sa ating mga kasalanan, manumbalik tayo sa Diyos upang sa ganun makapasok tayo sa langit. Bakit ko alam? Kaya nga niya ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang nag-iisang anak, pinayaan niyang maipako sa krus, pinayaan niyang mamatay sa krus, para ano? Para maligtas tayo, para sumang-ayon yun doon sa plano natin makauwi tayo sa langit. Dahil kung tayo makasalanan, hindi tayo makakauwi sa langit. Para lang mawala yung pagiging makasalanan natin, kailangan mamatay ni Kristo para mahugasan yung kasalanan natin, magkaroon tayo ng pag-asang makauwi sa langit. So let's plan ahead. Hindi ba natin alam kung kailan yung araw ng paghuhukom? Habang malayo pa yun, ihanda na natin yung ating mga sarili. Ano pa po? Sabi niya, in Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet your God. Anong ibig sabihin ng salitang prepare? Anong ibig sabihin ng salitang prepare? Kapag maghahanda kayo, kapag meron kayong birthday ng anak ninyo, kinabukasan yung birthday, sa araw na to, anong ginagawa nyo? Sasagana, nag-prepare. Paano? Yung mga lulutuin bukas, anong gagawin nyo? Ngayon pa lang, binibili ninyo. Ngayon pa lang, ini-slice na yung iba. Yung mga ricado, ini-slice na, inihahanda na. Yung gagamitin sa pagluto, sililyase, yung mga gagamitin. Ngayon pa lang, kung wala kayo, hinihiram nyo na. Diba? Gumagawa din tayo ng paglalagyan ng mga bisita. Kailan natin ginagawa yung preparation? Sa araw ng birthday ng anak nyo o bago dumating yun? Bago po. Yung iba sa atin, 1 linggo bago birthday ng anak natin, piniprepare na natin yung mga pangangailangan. Paano pa kaya yung pagbabalik ng Diyos? Hindi natin alam kung kailan. Ayon nga sa Biblia, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo parang magnanakaw. Kailan pa nagpaalam ang magnanakaw? Kailan pa nagsabi ang magnanakaw, Brother David, mamayang gabi, magnanakaw ako sa inyo. Meron ganun magnanakaw? Brother David, gusto ko 10,000 yung mananakaw pa. Meron ganun? Wala, di ba? Ang pagbabalik ng Panginoon parang magnanakaw, walang nakakaalam. Hindi natin alam kung kailan. Kung hindi natin alam kung kailan ang dapat natin gawin. Handa po natin ang ating masarili. Para kung bumalik man ang Panginoon mamayang gabi, bukas makalawa, nakahanda tayo na makakauwi mo tayo sa langit. Sabi niya, Revelation chapter 2 verse 10, sabi niya, maging tapat tayo hanggang kailan? Hanggang kamatayan. Ang paglilingkod natin sa ating Panginoon hanggang kamatayan o hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Pangapat, sabi niya, do not pay attention to critics. Anong ibig sabihin ng do not pay attention to critics? Huwag kayong makinig doon sa mga kontrabida. Dahil kahit nung panahon ni Noah, sa tingin niyo ba walang kontrabida? Sa tingin niyo walang kontrabida? Sabi niya, does Noah did according to all that God commanded him, so he did. Ginawa ni Noah yung arka base sa kung ano yung iniutos ng Diyos sa kanya. Sa tingin niyo habang ginagawa niya yung arka ng 120 days, walang pumontra sa kanya? Ano sa tingin niyo sasabihin sa isang tao na gumawa ng isang napakalaking daong sa ibabaw ng bundok na kung saan ni hindi pa sila nakakakita ng ulan, ni hindi pa sila nakaka-experience ng pagbaha? Para sa anong daong? Para sa anong bangka? Sa bundok o sa dagat? Sa
tingin niyo, kapag kayo nakakita, ang sasabihin sa taong gumagawa ng bundok ng daong sa bundok? May tama ka siguro sa ulo, no? Nagawa ka ng daon na para sa dagat, sa tuktok ng bundok. Pag natapos mo na yan, anong gagawin mo dyan? Bubuhatin mo pababa, dadalhin mo sa dagat? O ano? O kaya hintayin yung dagat, tumaas hanggang dyan. Hindi nga umulan. Tapos sasabi ang Panginoon, nasasabi, magsisi na kayo. Dahil pagdating ng panahon, magpapadala ang Diyos ng isang malawakang pagbaha na lahat ng wala sa loob, mamamatay. Nang maliligtas lang yung mga nasa loob. Ano sabi ng mga tao sa tingin? Luba, may tama ka na. Maaaring gano'n ang sabi niya. Kung yun ang pinakinggan ni Noah, sa tingin nyo, natapos na yan? Hindi. Hindi niya pinakinggan yung detractors niya. Ang mahalaga sa kanya, sabi niya, kung ano man ang ipinag-utos ng Diyos, yun lang ang kanyang ginawa. Nakapokus lang siya. Diba? O ibig sabihin, anong matututunan natin? Sabi niya, Noah focused on what God commanded him to do. And then, sabi niya, sa atin naman, sa panahon natin ngayon, meron tayong, sabi natin, kung si Noah, meron siyang ark para maligtas sila. Tayo naman, Christians, ano meron sa atin? Meron tayong church para tayo ay maligtas. Kaya nga dinagdag tayo ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. So tayo, anong gagawin natin? We must also focus on what God commanded us to do. Matthew 6:33, anong sabi? Anong sabi? Kaya nga ating araw ng linggo, punta tayo sa bukid. Nagsikka tayo. Ay, sikka. Mali pala yun. Sikka first pala yun. Yung ba nga nito sa atin? Hindi. Ang utos sa atin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ibig sabihin, alam natin yung tinatawag nating priority. Sinong priority natin? Priority natin is ang Diyos. Di ba? Bago sarili natin, unahin natin ang Diyos. And sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2, focus. Focus saan? Basahin po natin. Colossians, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang versikulo 2. Sabi niya, kung kayo nga muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ano daw isipin natin? Yung mga bagay na nasa taas. Ano yung mga bagay na nasa taas? Yung nandoon sa langit. Yung mga itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Doon tayo mag-focus kung paano tayo makakauwi sa sangkalangitan. Kung paano tayo mananatiling tapat sa ating Panginoon. Huwag ipakinggan yung mga tao sa paligid natin. Dahil sa maniwala kayo sa hindi, maraming mga detractors na susubukan tayong asarin, inisin, hanggang sa kapag nainis ka na, tatalikuran mo yung pagiging Kristiyano. Diba? Narinig yun? Kasla kayo la others mo. Idihang kayo pa yung Kristiyano, kakadwa tayo, tatanga Kristiyano kayo, kasla na kayo lang may salakaw. Narinig nyo na yan? Sinasabi nila yun. Pag pakinggan mo yun, anong mangyayari sa'yo? Makakauwi ka sa langit? Hindi po tayo makakauwi sa langit. Ang gagawin lamang po natin, sabi rito, focus on what commanded us to do. Gaya ng ginawa ni Noah. Nag-focus siya, natapos niya yung daong, dumating yung paha, nakapasok sila sa loob. Ano nangyari sa kanila? Naligtas sila. Ano nangyari doon sa mga pumupunta sa kanila? Darating din ang panahon, kapag nanatili tayo sa loob ng iglesia, pagbalik ng ating Panginoon, saan tayo pupunta? Sa langit.
Ano mangyayari dun sa mga hindi naniniwala sa atin? Kaya nagsabi ng Diyos. Pero totoo yun. Mapupunta po sila sa kanilang kaparusahan. So, sabi niya rito, Philippians chapter 3, verse 16 to 21, our citizenship is in heaven. Yun yung totoong tahanan natin. Ang tahanan po natin, tayo po ay totoong mamamayan ng langit. Kung tayo mamamayan ng langit, saan po tayo uwi? Sa langit. Tayo po'y naglalakbay lang sa ibabaw ng mundo. Pero tandaan nyo, ang tanging makakapasok lamang sa karya ng langit ay yung mga karapat-dapat. Yung mga hindi makasalanan. Yung mga matuwid. Yung mga anak ng Diyos. Yung mga mananatili sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Nais ko pong umuwi dyan sa langit. Kayo po, nais ko po. Gusto po natin lahat. Kaya po tayo lahat, magtulungan tayo at isa-isip po natin yung mga bagay na natutunan natin sa Noah's Ark. Kailangan nasa loob tayo ng iglesia. Kailangan sa loob ng iglesia, hindi po tayo nag-aaway-away. Tama po? Kinakailangan ipagpatuloy natin yung plano natin na makauwi sa langit. And pang-apat, sabi riyan, wag po natin pakinggan yung mga critics sa paligid natin. Diba? Hayaan natin sila magsalita. Focus lang tayo sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.